Sa ibang balita, iginiit ng Malacanang na hindi makikialam ang pamahalaan sa pre-trial ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa harap niyan, sinabi ng Malacanang na posibleng may kinalaman sa ICC ang paglutang ng mga umano'y dating sundalo. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Binigyang diin ng Malacanang na mananatiling nakadistansya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon yan ng hingan ito ng reaksyon matapos payagan ng tribunal ang dating Pangulo na hindi dumalo sa confirmation of charges ng kanyang kasong crimes against humanity. Ang Pangulo po kasi at ang administrasyon na ito ay hindi po makikialam sa nasabing hearing. Kung ang nais po ng dating Pangulong Duterte ay hindi magpakita sa taong bayan, kanya pong desisyon yan. At kung ito naman po ay naresolba ng ICC, napayagan siya na huwag magpakita at hindi maging present sa kanyang sariling hearing, igagalang po natin yan. Patungkol naman sa muling pagsali ng Pilipinas sa Rome Statute, sinabi ng Malacanang na hindi pa ito prioridad sa ngayon. Hindi po natin nakausap ang Pangulo patungkol sa ICC, sorry. Tungkol sa ICC. Ang huli namin na pag-usapan dyan, siguro mga months ago, hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. Sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong March 2019, iginiit nito na mayroon pa ring jurisdiksyon ng ICC sa mga umano'y krimeng naganap sa bansa noong ito ay kasapi pa. Yan ay mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Sa kabilang banda, tinawag naman ng palasyo na diversion o paglilihis lamang sa isinasagawang proceeding sa ICC ang mga isiniwalat ng mga dati umanong miyembro ng Marines. Question din ng Malacanang ang motibo nito. Mike, defensor again? Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Gate pa ng palasyo, maaaring tangkarin ito na sirain ang reputasyon ng ICC. Kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.